Ang topic natin today is steel beam connected to concrete wall. Normally makikita natin to doon sa mga bridges. Meron tayong steel beam. Then sa ibabaw ng steel beam, meron slab. Then ang issue, ang gagawin natin dito, pakikita natin yung connection ng beam. So magkakaroon tayo ng embedded plate. Then doon sa embedded plate, i-design natin yung anchor bolt at saka yung length, yung development length, yung lalim ng baon niya doon sa concrete. So, importante yun, kailangan natin i-present paano kino-compute yung sizes ng mga anchor bolts. Yung sample na binigay ko, kunyari, na-design na natin yung beam. No? Hindi ko na pakikita yung design ng beam. Ibinigay ako rito, kasi ang concern natin dito, yung sizing ng bolt, yung connection. Kunyari, ang ginamit ko is 24x306, may properties na tayo, and then yung slab na ilalagay natin sa ibabaw, ang thickness is 350 millimeters. Kailangan natin yung dalawang yan, parameters na yan, para makompute natin yung dead load. Mamaya makikita ninyo. Number 3 is loading condition. Ito yung loading condition, Itong side na to, yung merong huts na yan, yan yung side ng concrete. Naka-fix siya dyan. Natural, kung naka-fix, magpo-produce siya ng moment dahil may resistance yung connection ng bakal doon sa concrete. Ang haba ng isang span is 10 meters. Kunyari, sabi nga natin na steel bridge o deck bridge siya. Marami pang mga span. Pinungto lang natin. And then each support is supported by sliding pad. So, ganyan ang condition. Kung ganyan ang condition, meron tayo rito moment. And then ito yung loadings natin, yung W. Ito yung support. Yung maximum moment is WL square over 8. Ito yung gagamitin natin sa pag-compute ng anchor bolts na nakabaon dun sa loob ng walls. So, pakita natin yung calculation. Dinrawing ko rito yung proposed connection details para magkaroon ka na idea. Ito yung sinasabi ko, ito yung abutment portion, concrete na yan. Parang meron siyang upuan, naka-L shape. Then, yung embedded plate, lalagay natin dyan, iaabang natin dito sa ibabaw, sa ibabaw at saka doon sa side, na kung saan natin kukonekta yung dulo. Lalagay natin itong anchor bolt na yan. So, basic muna, hindi pa natin alam sa ngayon. Yun nga yung kukumpute natin. Naglagay tayo ng embedded plate. Itong anchor bolt na sinasabi natin dito, gagamitin natin dito, high strength anchor bolt. Ito yung size na pinakita ko kanina, W24 by 306. Ang specification, nilagay ko na rin dito, anchor bolt specification, allowable stress in MPa, threaded part included. Mamaya makikita natin, pakikita ko muna sa inyo yung nakalagay sa specification. Diyan makikita natin sa baba, ito nilagay ko dito A449, yun yung ginamit nating specs. Sana po nakikita nyo, natatabingan ko data, nagkakaroon ng anino. Ito yung mga data na gagamitin natin. So, nakalagay doon sa taas, allowable, pakibasa nyo po, allowable stress in megapascal. So, itong portion na to, itong column na to, tingnan nyo, nakalagay doon sa baba, ito yung numbers na kailangan natin. Yan, makikita nyo dyan, yung isa tension, meron noong, shear. Gagamitin natin ito, yung tension, dahil i-design natin yung anchor bolts. Ang gagamitin is 449, ang kukunin natin yung pinakabababa, ito. Yung 400. Kaya itong value na to kailangan natin yung 205. Yan, yung 205 yan ang gagamitin natin. Ito yung 205, yung nakalagay dun sa libro. Yung pinakita ko na rin dito yung shear resistance niya, yung 105 LPa, yung nakalagay din doon, ASTM A449, yun yung specification ang gagamitin natin sa calculation. Ilapit ko muna rito, sana maliwanag, baka natatakpan ko dito ako sa kabila. Meron tayong load calculation. Dito, W equals dead load multiplied by 1.2, yung standard. And plus live load multiplied by 1.6. Concrete tsaka steel. Kaya meron tayong dalawang klase. Yung specification pinakita ko kanina. Sa concrete, 3. Ito yung spacing ng beam. Ang assumption natin, 3 meters ang spacing ng beam. Multiplied by 0.35. 0.35 times 25 kilonewton per cubic meter. Yung sumunod, yung steel. Dito naman, 455. Kaya sabi ko kanina, kaya pinakita kasi gagamitin natin yung unit weight. 455 kilogram per meter. Sa live load, ginamit ko is 4.8
kilonewton per square meter. Again, multiply by 3. Dahil 3 meters yung spacing, multiply by 1.6 factor, nakuha natin itong dalawa. Pagsamahin natin is 59.89. So, maximum moment, apply na natin yung WL square over 8. 748.62 kilonewton meter. Ito yung maximum moment para ma-size natin yung anchor bolts. Kung titignan ninyo rito sa sumunod na drawing, yung diagram, ito yung moment, yan, yung 748. Ito yun, yung moment. That's ito yung gitna, yung neutral axis. Yung upper part is tension. Sa baba, compression. Ito, critical, yung tension. Tension equals 748. To, 748 divide by 631. Saan ang galing yung 631? Kunyari, ito yung dulo, yung cross-section ng bakal, yung steel beam. Ang depth kanina, sabi ko, 689. Yung total depth mula sa top hanggang sa bottom is 689. Natural, maglalagay tayo ng plate. Ito yung embedded plate. Ibabao natin bago natin i-cast yung concrete sa setup natin. Maglalagay tayo ng plate dyan, i-welding natin to. Kailangan makuha yung C. Mula doon sa sentro ng tension at saka sentro ng compression, may couple yan. I-resist niya yung moment. Kailangan natin yung tension, ganito gagawin natin. Mula doon sa center ng thickness ng top flange at saka ng bottom flange, pag kinuha natin yan, yun yung tinawag kong C. So, 689 minus 58 equals 631. Yun. Ito yun. Tension equals 1185. Para doon sa total, total tension, ilang piraso kailangan nating tension bolt or anchor bolt. Ito, magdi-design na tayo rito sa susunod. Dito makikita natin, design bolt diameter. Ang ginamit ko, 25 mm. Ang area ng isang diameter 25 is 490 mm. Ano po? Multiply by 205 Newton per square millimeter. So, 490 cross-sectional area multiply by 200 Newton per square millimeter. Ang strength ng each bolt is 100.45 kilonewton. So, to get number of pieces required, let's say N, N equals 1185 divide by yung capacity ng isang bolt, nakuha natin is 12 pieces. 12 pieces ang requirement. Kaya nilagay natin dito, 12 pieces, diameter 25 as per ASTM A449 anchor bolt. Yung A449, yung specification na pinakita natin earlier do sa libro. Dito sa bandang baba, nilagay ko na design bolt length. Kasi nakuha na natin yung number of pieces requirement. I-design natin kung gaano kalalim yung penetration niya. Importante yan. Hindi pa tayo tapos do sa na-quantify natin kung ilang pieces. So kailangan natin yung effective depth niya, gaano kalalim para hindi matanggal o hindi mahugot. L equals, ito yung formula, nilagyan natin ng hinighlight natin. L equals 100 multiply by bolt diameter divide by square root of F prime C. Importante sa atin to, strength ng concrete. So ginamit ko rito is 28 MPa. Pag sinubstitute natin yung value, 100 multiply by bolt diameter, which is 25, divide by square root of F prime C. Ang lumalabas is 472 millimeters. Ito yung kinakailangan penetration niya sa loob ng concrete para hindi siya matanggal. And then yung standard, palagi naman tayo naglalagay ng hook. Ang ginagamit ko rito, minimum is 100 mm yung hook. So, ito for tension, sabi ko, for tension. Kasi meron tayong group of anchor bolts doon sa taas, yung ginamit natin kanina, yung pinakita ko rito. 12 pieces, gagamitin na natin lahat para i-sustain niya yung requirement ng tension. Yung 12 lahat ilalagay natin dito. Doon sa baba, maglalagay tayo ng minimum requirement. So, papakita natin yung layout. Kakalat natin dyan yung 12 pieces. Sana po nasusundan ninyo. Yung 12 pieces lagay natin dito. Laglagay tayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ba? 1, 2, 3, 4, 5, tsaka isa rito, 6. So, ito yung 12. 6 doon sa taas, 6 din dito sa ilalim. So, 12 pieces na diameter, 25. Dito sa baba, maglalagay tayo ng minimum. Let's say, sabihin natin dito, 4 na lang, 1, 2, 3, 4, saka dito, 5, 6, 7, 8. 4 dito, tsaka 4 doon sa ilalim.
So, ang anchor bolt natin, para ma-sustain niya yung requirement ng tension, doon sa taas, sabi ko nga kanina, 12 pieces. Dito, maglalagay tayo ng 8 pieces. Ganito lang ang gawin natin, no? Para ma-determine natin, gaano kalapad ito. Itong base plate. Kailangan masatisfy namin, dati dito. Clear spacing ng bawat bolt. Lagay tayo ng 50. Nasusundan po nyo? 50. So, ang spacing ng in-between bolt is 50. At saka doon sa edge, maglagay din tayo ng 50. So, kung meron tayong 15 spacing, ilan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieces. Para makuha natin yung base. Kasi kailangan natin malaman to. So, ito yung lapad ng base plate. Equals 7 spaces multiplied by 50. So, gano'n ang pag-check, ano? Plus, ilang piraso yung anchor bolt natin? 6 lang. Isang grupo ng 6 nandun sa ilalim. So, 6 multiplied by 25. So, equals 500 mm. 500 mm. Itong base. Yung width ng base plate. Dito, mako-compute ninyo. Gamitin na lang ninyo yung design spacing, yung clearance na ginamit natin. Isusulat ninyo sa design o sa drawing. Ito yung specification. STM449 anchor bolt. Ang haba niya is 472 mm. Let's say, sabihin na lang natin, 475 mm yung lalim niya. Mula doon sa face ng concrete, papasok sa loob, 475, and then plus yung hook na 90 mm or 100 mm. Salamat po sa panonood at kung may mga question, tanong lang at kita tayo ulit sa sunod. God bless.